Magandang umaga po mga ka-Tech Farm. In today's video po ay unbox po natin at i-review yung ating nabili na Life4 battery sa Power Central. Ang brand po na ito ay EV Cells at yung kanyang model po ay C40 at ito po ay cylindrical cells na merong capacity na 20 Ah. Ito po ay na-capacity test na po ni Power Central gamit yung kanilang capacity tester at sa video pong ito ay ika-capacity test naman natin siya gamit po yung ating inverter. Ang gagawin po natin ay bubuuin ko po ito. Ito po ay 8 piraso para po sa ating 24 volt system. At pagkatapos ko po itong mabuo ay ilalagay ko po ito sa inverter at i-charge po natin at 100% at i-discharge naman po natin at 30%. Hanggang 30% lang po tayo magdi-discharge, no, para po hindi masyado namang mag-degrade yung ating battery dahil nga na-test na din naman ito ni Power Central. At na-expect ko po na ang battery na po ito, kung maganda po ito na cells na to, ay magtatagal po ito na halos 9 hours. Okay? Tara, at simulan na po natin ang pag-unbox. Okay? Ito pala ay, sa 8 cells pala, ay 3.5 kilos na po ito. Gano'n na po siya kabigat at kung i-compare natin to sa gel battery ay halos mas magaan ito na 3 beses. Okay, mga ka-Tech Farm, no? Nabuksan na po natin lahat. Ito po ay 20.5 Ah. Ito naman 20.4, 20.3. Ito po ay 20.37, 20.6. Pinakamataas ito. 20.6 din. 20.4 at 20.5. Ngayon, yung mga dumating natin na cells, pinakamataas po ay 20.6 at yung pinakamababa ay 20.34. I think good cells naman siya. Sa itsura niya po, maganda naman yung kanyang balot. Nag-expect lang ako na makintab. Ito kasi parang may matte finish lang siya. Hindi siya masyadong makintab. Tapos, ayan, meron din siyang QR code dito. At nagagandahan ako dito sa cells na to dahil meron siyang pressure release valve. Ito, nakikita niyo yan. Yan. Pagka kasi ito ay na-overcharge, umiinit sa loob, posible pong magkaroon ng pressure sa loob. At dito po, kapag nasobra na po yung pressure sa loob nun, at dito yung po, parang hindi naman to sumasabog, pero I think ito yung bubukas para at least meron silang direction talaga kung saan yung pressure lalabas kapag sumobra na po, nag-overcharge po ito or uminit sa loob. Ayan, kumbaga isang ditong direction lang po ito, parang dito lalabas yung kanyang excess pressure sa loob. Okay, tapos yung kanya namang pagka-welding, mukha namang maganda. Kung sa thread, mukha naman talagang bago. Ayan, maganda yung kanyang thread, no? At yung kanyang bus bar naman po, ito po ang kanyang bus bar.
Makapal naman po siya. Tapos ito po ay halos mas makapal lang po ng kaunti sa piso. Wait, hanap tayo ng piso. Okay, ito yung piso mga ka-Tech Farm. Ayun nga, halos magkasing kapal lang talaga sila. Yung kanyang bus bar, no? At yung kanyang length naman, ayan, ganyan siya kahaba. Ito po. Ayan, piso, ayan. Tapos 2 at 1 kalahating piso yung kanyang haba. Okay? At yung kanya naman pong nuts. I think ito ay M6. Ginagamit ito sa 32650. Ayan. Dito. Try nating lagyan ng bus bar. Ayan. Masyado lang para sa akin, nalilitan ako dito sa nuts. Sa nut nya. Mas maganda sana kung mas malaki yung bilog. Pwede ko naman lagyan ng washer. Pero I think okay na to. Okay mga ka-Tech Farm, so far so good naman yung kanyang appearance. Ayan. At yung palatandaan pala ng positive side, merong nakalagay dito na positive. At yung kanyang negative side ay yung kulay itim. At iti-test pala natin, nakalimutan natin mga ka-Tech Farm, iti-test pala natin yung individual voltage ng ating LiFePO4. 3.29 3.29 3.29 3.29 3.3 3.29 3.29 at 3.29. Okay, so isa lang yung 3.3 mga ka-Tech Farm. Lahat po sila, yung iba naman po ay 3.29 na. Okay, so yung atin pong cells ay halos nasa 70% state of charge po kung magbabase po tayo sa voltage ng cells no, upon arrival, no. Yun po talaga yung pinaka ideal na state of charge kapag po tayo ay mag-store ng ating LiFePO4 cells. Okay, tara at buuin na po natin ito mga ka-Tech Farm para po mai-test na natin gamit yung ating inverter po. Okay?
guys, no? Tapos ko na rin po ilagay yung ating connector para po sa ating BMS, ito, at yung ating pong active balancer. Ngayon po ay test ko muna ito bago ko po ikabit sa active balancer at BMS. Tapos natin yung voltahe niya. Pasensya na at nandito yung aking chikiti, hindi ko masyadong medyo magulo pa yung setup. Itong maliit kong kasama ay napakakulit. Ay niyang bumaba. Gusto niya sama din siya sa pagbuo. Okay. So, eto, test natin yung negative. Check natin kung 26 volts ba. Check ko lang ha. Ayan, 26.37. Kapila. Uy, baliktad pa. Ayan, 26.37. Okay, tara, kabit na natin ito sa BMS at active balancer natin. Okay, sa mga hindi nakakalam mga ka-tech farm, no, ang active balancer po, siya po yung nagbabalance ng ating battery cells. Kaya kailangan po, importante po yun na mayroong balancer yung atin pong bagong bili na LiFePO4 battery para po lahat po sila ay pantay-pantay ng capacity habang kini-charge at dini-discharge. Okay, yung BMS naman po, ito po yung safety device natin para po hindi po ma-overcharge o ma-discharge yung atin pong battery. Yan. Okay lang kahit walang BMS, basta maganda may active balancer, yun yung importante, pero mas maganda na may BMS talaga. Okay, nandito na tayo sa ating system at ito yung ating lumang setup, no? Tatabi ko lang po muna ito at lilipat natin itong bago. Ayan, ito po yung galing sa power central. Ayan mga ka-tech farm, ganito ang yung pagkakalagay ko sa kanya. Kasi pag ganyan, ayan, dahil nga nandito sa dalawang gilid yung kanyang pressure release valve. Ayan, mapapansin nyo yung may color blue. Ito to, yung mga pressure release valve niya yan. So, safety feature yan na kapag ka nag-overcharge yung pressure sa loob pagka masyadong malaki, dito yan lalabas, okay, sa gilid. At least hindi siya kung saan pwedeng hindi naman yung sasabog talaga. Yung LiFePO4 po, ito po hindi sumasabog. Yung may pressure lang, kapag ka nag-leak yan ay pwedeng mag-cause ng injury. Kaya mahalaga na ang pagkakabit nyo po ay may orientation din, lalo na kapag ka may pressure release valve. Dahil nga nandito sa gilid ay pag ganyan ang aking setup. Okay, tapos ito yung ating active balancer. Yan. Buo na po ang ating setup. Nandito na po yung ating active balancer at yung ating BMS. Kaya naikabit na rin po natin ito sa ating inverter. Ayan. Sige, at paganahin na po natin. On na po natin yung ating mismong inverter. Ayan. Check ko lang po yung voltage. .3 okay, bumaba po siya, no? Yun po ay kanina ay nasa halos 70%, 26.4, ngayon po ay bumaba siya ng 26.3. Okay, i-charge lang po natin ito mga ka-tech farm ng hanggang 26.8
at 90%. Ayan, dito po. Dito ko lang, hindi ko lang muna isasagad ng 100% kasi ayoko talaga siya isagad ng 100%. 26.8 lang. Tapos i-discharge natin siya hanggang 25.7. So sa kabuuan po ay halos 60% lang po ang gusto kong gamitin sa kanya. At yun po ay kung susumahin ay kung ito lang idle consumption lang po ng ating inverter, yun po ay gagana at least mga 8 hours po, makakapag-survive yung ating battery. Kung ito po ay magandang klase ng battery, 8 hours po ang itatagal. Naisaksak na po yung ating AC charging at check ko lang yung ampere na pumapasok dito sa ating battery. Okay, kung makikita nyo po, halos nasa 5 ampere po siya. At yun po ay mahigit 100 watts yung naikakarga sa kanya. Hintayin na lang po natin ito po ay mag 0 ampere na or close to 0 bago po natin i-test ulit. Okay mga ka-Tech Farm, at full battery na yung ating LiPo4, no? At kung mapapansin nyo, pinalitan ko yung wire ito kasi alangan ako dun sa manipis, parang ang tagal mag-charge. Tapos ayan, pinalitan ko na siya. Ito ay 6mm na battery wire. Ayan po. Tapos pinalitan ko rin yung kanyang lug nuts. Ito, makakapal na yung ginamit ko dito. Ayan, sa BMS din, pinarallel ko to, itong dalawa dito. Dapat ito rin kasi parallel ko rin, wala na ako ng ganito. Pagka nagkaroon tayo ng magandang connection dito, itong ay nakabili tayo ng magandang bus bar, try rin natin kabitan yung dito, no, para maganda yung kanyang connection. Ayan, sa ngayon ito-test natin yung voltahe nito. Ayan, 26.78. Yun po ay nasa between 90% to 80%, no? Almost 90% na po siya. Ang gagawin natin ngayon ay tatanggalin natin yung AC charger at oorasan po natin yung ating LiPo4 battery. Kung 35 watts yung ating idle consumption, in-expect ko po na tatagal po ito ng halos kahit mga 6 hours lamang po mga ka-Tech Farm, kasi 60% lang yung gagamitin ko doon sa capacity nito dahil ayoko naman siyang isagad talaga, dahil para maiwasan yung degradation. Tara, try natin i-discharge ito gamit yung ating inverter. Ayun mga ka-Tech Farm, tatanggalin ko lang yung charger. Okay, tapos wala na yung charger. Check naman natin yung consumption nung inverter. 2.3 ampere. Halos ano pala ito mga ka-Tech Farm, ayun nga, 6 na oras kung i-divide nyo, kasi yung 60% po ng ating 20 amp hour ay nasa 12 amp hour po. At dahil nga 2.2 yung malaki yung kanyang consumption, ito po ay in-expect ko na magtatagal ng 5 to 6 hours. Okay, tara, orasan na natin. Okay, mga ka-Tech Farm, makalipas po ang ilang oras, no? Alas 11 po ako nag-umpisa. Ngayon po ay 12:49 na. At halos magdadalawang oras na po itong tumatakbo yung ating inverter. At yung kanyang voltage ay 26.2. At kung titignan po natin, ang 26.2 po ay around 60%.
I think namali po yan, 26.1 kasi nakalagay dyan sa 60%. Pero nung chinek ko po yung individual voltage ay nasa 3.27 po yung ating voltage per cell. At yung may pinakamalaking voltage ay ito 3.30 pa rin ito. Dahil kung titingnan din naman natin, ito yung may pinakamataas na amp hour, no. Okay? Tapos ayan, 60%, magdadalawang oras na yung ating battery at yung ating inverter. Wala yang load, ano lang, idle consumption lang, no. At yung kanina pala na 2 amp hour na consumption, yun pala initial consumption lang. Kung titingnan po natin dito ngayon ay na around na 1.4 lamang po. Yan, 1.37 amp hour lang yung consumption niya. At initial lang pala pagka ano, nagwo-warm up, nagko-cold start pa yung inverter ay nasa 2 amp hour yung hugot niya. Balikan na lang po natin ito mamaya mga Katek Farm. Okay, update lamang po mga Katek Farm. Ngayon po ay 5 PM na. At 26 volts na po yung ating voltage. Nasa 40% na po tayo. In-update. Ito pala mga Katek Farm na in-update ko itong ano. Mapapansin nyo dito, in-update ko itong 60% at 50%. At ngayon ay nag-stay tayo sa 26 volts at 40% state of charge. Dito tayo hinto mga Katek Farm na 25.8. At ngayon 5 PM na, yun nga 11 AM tayo nag-umpisa. Halos ayun 6 hours na po ito running yung ating system. At nag-exceed na po siya sa expectation ko, no, kasi 6 na oras lang talaga yung expectation ko kanina. Siguro baka kaya pang umabot, pagka 30% kaya pang umabot ng 8 hours. 2 oras pa, no. Tansya ko lang baka 30% niya baka umabot pa ng 8 hours. Okay, ayun mga Katek Farm, update lang po ulit. Ihinto ko na itong ating pagka-capacity test kasi may gagawin pa ako at baka maiwan ko ito, baka mababa at bumaba yung battery ng halos nasa 20%. So far yung reading niya dito is 25.8, na-reach niya na yung 30%. Pero kung titignan natin dito sa ating multimeter, 25.92 volts, malayo pa mga Katek Farm, no. Halos nasa 40% pala, and above 30% pa siya. Pero ito po ay ihinto ko na, nag-exceed na siya sa expectation ko. Ngayong oras po ay 6:20 na at nag-umpisa tayo ng mga 11 AM. Ito ay running na for 7 hours. At ang kanyang ampere, ang kanyang consumption ng ating discharge rate ay 1.3 ampere yung kanyang discharge. Halos nasa ano yan, 30 to 40 watts ang kanyang ano discharge rate. At yung ating battery pack po ay nasa 20Ah. Doon po sa discharge rate niya na halos 1.3 ampere, ang ina-expect po doon ay nasa 9 hours. At ngayon ay running na siya for 7 hours at hindi pa nga yun nauubos, no. Yung testing natin mga Katek Farm, mula dito sa 90% hanggang 30%. Yan lang po yung discharge natin, no. Yung starting voltage 26.8 at natapos tayo ng 25.9. Almost 30% lang yung dinischarge natin kasi ayaw natin pabutin dito ng 20%, lalo na dito sa 24 volts. Ito yung ano, medyo masakit na yan, medyo ano na kasi to, malaki na ang degradation ng ating battery. Okay, conclusion po tayo mga Katek Farm. Kung irarank ko po yung mga batteries na meron po ako, ito pong used cells or second hand cells na LiFePoPor 32650, yung atin pong LV Topsun na gel battery, at yung pinabago nating cells, yung ating Eve cells na C40, galing po yun ng Power Central, ay rank number 3 po itong 32650. Siyempre magtatanong kayo kung bakit.
dahil ang pinagbasehan ko po ay yung price niya. Ito po kasi 32,650 ay medyo mahal din yung kanyang presyo, at kung bubuo kayo ng ganito 32,650 na same capacity na meron tayo dito, ay halos magkapares lang sila ng presyo. Kaya tapos hindi naman ito po ay madali kasing bumagsak yung kanyang voltahe. Para sa akin po, para ay value for money, hindi siya ganun kaganda. Siguro kung second hand man lang yung bibili nyo, mga used cells na 32,650, ay wag nyo na pong ituloy dahil masasayang lamang po ang inyong pera. Ngayon po kasi sa competition po ng mga seller, marami na pong nagbebenta ng brand new cells. Kung meron kayong makita na 32,650 or 32,700 na cells na brand new, yun po ang piliin nyo. Huwag na po kayong bumili ng mga second hand cells dahil mabilis po bumagsak. According po sa experience ko, mabilis po bumagsak yung kanyang voltage. Iba na lang kung marami yung malaking packs yung bibili nyo. I think hindi siya gaano babagsak. Pero hindi ko na po i-recommend ito na bibili nyo yung mga second hand cells. Okay? At second naman po sa ranking natin yung ating LV Topsun. Gaya nga po na sinabi ko, mas maganda pa yung kung pagpipiliin nyo po yung second hand na LiFePOPOR 32650 versus yung LV Topsun na gel battery, ay mas piliin nyo na po yung gel battery. At number 1 naman po sa rank natin ay yung ating EVE C40 cells. Okay? Dahil po yung EVE C40 cells ay napakaganda ng kanyang performance. Medyo talagang makunat siya, no, in terms dun sa gel battery. At given na yung ito po ay LiFePOPOR battery, at pwede nyo ito i-fast charge kumpara doon sa gel battery. At mga ka-Tech Farm, kung bubuo po kayo ng LiFePOPOR C40 at bibili kayo ng gel battery na LV Topsun, yung presyo nila at magkalapit na capacity lamang, yun po ay halos magkapares lang ng presyo. Actually, mas mura pa yung LiFePOPOR kaysa doon sa mga gel batteries na presyo ngayon, kasi tumataas na din yung presyo ng gel battery. At sa tingin ko, kung ipagkukumpara yung etong C40 at yung gel battery, value for money po itong C40, at mas makakatipid po kayo dito. Dahil nga po dumarami na rin yung mga seller na nagbebenta ng LiFePOPOR at mga brand new cells pa po iyon, ay bumababa din yung kanyang presyo. Hopefully po magtuloy-tuloy po yung pagbaba ng LiFePOPOR batteries. Syempre, unti-unti na po tayo mag-switch into LiFePOPOR. At kung magtatanong po kayo sa aking setup, na unang setup ko po na gel battery, yun po ay in good condition pa rin po. Yun pa rin ang ginagamit ko sa old setup ko, at hinihintay ko na lang po itong masira, at wag naman po sana masira kaagad. Hinihintay ko na lang po na matapos yung kanyang lifespan at magpo-fully shift na po tayo sa LiFePOPOR batteries. Okay? At kung may itatanong nyo rin po kung bakit napili ko yung cylindrical na ganito versus sa prismatic, marami po ay may kinokonsidera kasi akong conditions, no, bago po ako bumili ng prismatic. Kasi kung merong seller na magbebenta ng kumbaga prismatic na may pruweba na ito po ay na-compress at first charge or discharge niya, legit po na na-compress talaga niya, yun, pwede po tayong bumili ng prismatic. At kung meron naman pong factory direct, or masasabi natin yung prismatic na never talaga na-charge o na-discharge, saka lang po tayo mag-invest doon sa prismatic. Pero sa ngayon po, dahil wala tayong makitang seller na ganun yung kanilang pamamaraan, ay hindi muna ako sa prismatic. Mas safe po sa akin na mag-invest sa mga cylindrical cells, kasi iniiwasan ko po yung mga bloated cells ng prismatic cells. Okay? Maraming salamat po sa panonood, mga ka-Tech Farm. Naway nakatulong po ako at nakapagbigay sa inyo ng informasyon.